Gaano ba dapat kalalim ang isang koi pan? Para malagaan ng maayos at mapaganda yung mga alaga nating koi. Ito yung kadalasang tanong ng mga nag-uumpisa sa hobby at gustong pasukin yung pag-aalaga ng koi. Sasagutin natin to based on my experience at sa mga natutunan natin sa mga kapwa ka-hobby. Napaka-importante malaman mo ito bago ka gumawa ng koi pan dahil napakalaking epekto nito sa pag-aalaga mo ng mga koi. So, gaano ba dapat kalalim ang isang koi pan? Ang sagot ko ay depende. Depende kung ano yung goal mo o kung ano yung gusto mong mangyari sa mga alaga mong koi. Kung gusto mo ng budget meal na koi, kadalasan din naman sila gaanong lumalaki based on my experience. Pero may iba din na maganda yung genes kaya medyo lumalaki din. Pwede mo na silang ilagay kahit sa 2 feet na lalim ng pan. Pero kung yung goal mo ay mag-groom or magpalaki ng koi na ganito kaliit at gusto mong gawin ganito kalaki, minimum na lalim ng pan nila ay 3 feet. Yung iba pa nga 6 feet hanggang 8 feet. Malaking tulong yung malalim na pan. Pag nag-groom ka, mas mapapaganda mo yung katawan ng koi ng mas mabilis. Pero ang pinakadahilan or main reason kung bakit dapat ganito kalalim ang isang koi pan ay ang stable temperature. Pag malalim kasi yung pan ay di basta-basta maapektuhan yung temperature nito lalo na sa pangit na panahon o yung mabilis na pabago-bago ng panahon. Sobrang init tapos biglang uulan. Maulan tapos biglang iinit. Kung mababaw lang yung koi pan ay mabilis magbago yung temperature nito or temperature fluctuation. Pag mabilis mag-fluctuate yung temperature, nakakapag-cause ito ng stress sa koi kaya katagalan maapektuhan nito yung kalusugan nila. Kung malalim yung koi pan ay pwedeng hindi maapektuhan ng temperature or di gaano malaki yung fluctuation sa temperature ng tubig kaya makaiwas sa stress yung mga isda. At napakalaking bagay nito pag nag-groom ka ng koi. Kaya sa atin dito kahit trapal pan lang yung koi pan natin, sinigurado talaga natin gawing standard yung lalim. 3 feet yung lalim ng ating koi pan kaya nagawa nating makapagpalaki ng maliit na koi. Kaya before mag-alaga ng koi, alamin muna kung ano yung goal mo sa pag-aalaga sa kanila. Pero pwede ka namang mag-umpisa sa budget meal para matuto. Diyan din ako nagsimula at marami akong natutunan. Ngayon, explain ko naman sa inyo itong ating koi pan. Una sa lahat, yung buong koi pan system or setup natin dito ay tayo lang ang gumawa. Kaya kung naghahanap ka ng koi pan setup na kumpleto sa lahat ng parts ng isang koi pan at gawa lang sa mga recycled materials at pang budget meal na setup, ay para sa iyo yung setup na to. Una sa lahat, yung mga pond na ginagawa natin dito ay trapal pond lang pero complete setup ito. Kumpleto sa mga parts na kinakailangan upang makagawa ng complete setup na koi pan. Simulan natin sa sukat ng pan. Yung length nito ay 12 feet, yung width naman niya ay 4 feet, tapos yung depth or lalim nito ay 3.4 feet. Kaya yung laman ng tubig nito or pond volume ay nasa 4.6 tons. Sa pagbuo natin ito, hinukay namin yung 3 feet na lalim ng lupa tapos nagpatong kami ng 4 inch na kahoy para paglagyan ng pako na pang-secure sa trapal. Take note pala, yung flooring ng pan dapat mas mababa yung papunta sa pump or bottom drain para mapunta doon yung mga dumi na isda. At pagkatapos natin maghukay ng mga 3 feet na lalim ng lupa at nasa mga 3 days ata yung paghukay namin ito, ay nilagyan na namin ng trapal. At doon sa mga magtatanong about sa trapal, pwede po kayong maglagay ng Maruyama na brand, yung pinakamakapal nila kasi rubberized at pangmatagalan talagang gamit yung trapal na yon compare doon sa mga sako. Pero kung may budget pa kayo, pwedeng yung pond liner na yung bilhin nyo, yun po yung talagang ginagamit sa mga pond na katulad nito. At pagkatapos natin ma-set up yung buong pond, sinunod naman natin yung filtration system. At yung ginamit natin dito ay yung mga sirang refrigerator na ginamit din nating fish tub at ngayon kinonvert natin para maging filtration system nitong ating pond. Kadalasan kasi sa mga ginagamit natin dito ay mga recycled materials. At eto, gumawa din tayo ng DIY na skimmer para makuha yung mga dumi na nasa surface ng pond. Pagkatapos gumawa rin tayo ng DIY na spillway na pang-output ng tubig galing sa ating filtration system para maganda tignan yung ating pond. At eto, meron din tayo ditong aeration. At lahat ng mga DIY setup natin dito ay meron tayong tutorial video isa-isa na ginawa. At ang kagandahan nitong filtration setup natin ay complete setup na siya. Meron na siyang mechanical tapos biological filter chamber. Kaya di ka na malilito kung gagayahin mo itong setup natin. Nilagyan na din natin ng bubong itong ating pan para di malagyan ng tubig ulan para makiiwasan din sa mga possible na bad effect ng tubig ulan. Pero meron namang talaba shell yung ating filtration. Pero di na lang tayo nagpapakampante at nilagyan na lang natin ng bubong. Mahirap na kasi, iba na din kasi yung ulan natin ngayon, toxic na. Yung ginamit natin dito ay UV plastic at sobrang tibay din ito kasi makapal din siya. Pero ito,
tinutumutulo siya dahil may mga butas na dahil sa mga pusa na dumadaan at naghahabulan sa bubong ng pan, pero yung mismong UV plastic ay sobrang tibay pa din. Pag nagpapakain tayo dito, binabaliktad natin tong skimmer para di mapasok dito yung mga koi food. Sayang naman, para masulit lahat at makain lahat ng mga alagang koi natin. Ayan, may pumapasok pa din na tubig pero di na makakapasok yung mga koi food. So tara, kainin natin. Eto, bigyan na natin. Apat na ganoon yung binibigay ko sa kanila. Medyo maingay na rin yung mga manok kasi hapon na, feeding time na rin nila. Ito pala yung koi food na pinapakain natin sa kanila ngayon. Porpoise with garlic. Quality din itong koi food na to, tapos mura pa. So sa mga nagtatanong sa atin dito, yung feeding time natin mas maganda 4 to 5 times yung feeding time niyo guys pag nagpapakain kayo sa inyong mga alagang koi ninyo. Huwag yung ibubuhos nyo lahat sa isa o dalawang pakain. Unti-unti yung pagpapakain pero marami yung frequency. Maraming beses tayo magpapakain pero kunti-kunti lang.